Ayan, Pundit says $100 XRP price will happen 100%. Yan, isa pong analyst ang nakapagsabi na ang presyong $100 daw para kay XRP ay garantisadong mangyayari ng 100%. Yan. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang buong crypto community tungkol po sa isang napakalaking prediction na posibleng magbago ng takbo ng ating mga portfolio. Habang mabilis po na lumalaki ang cross-border settlement at ang pag-usbong ng iba't ibang digital financial systems, meron po kasing isang bagong pananaw ang umagaw ng pansin ng lahat. Ayon po sa crypto analyst dito na si 24 Hours Crypto, may mga matibay na batayan kung bakit ang presyo ng XRP ay aabot sa $100 o $100 ng walang duda. Ngayon ay hindi po ito simpleng hula lamang na kung saan ay basta-basta na lamang na nagbanggit ng numero. Ang argumentong ito ay nakasandig sa projection ng transaction volumes at kung paano po gumagalaw ang buong sistema ng finance sa kasalukuyan. Sa mundong mabilis po ang pagbabago, ang utility o ang gamit ng isang asset ang magtatakda ng tunay nitong halaga. Kaya sa video na ito, pag-uusapan po natin kung bakit nasabi ni 24 Hours Crypto dito na mangyayari ito. Ano ang mga numerong nakapaloob sa usaping ito? At kung ano ang magiging epekto nito sa hinaharap ng ating mga hinahawakan o hinohold na tokens. At ayan, paano nga ba nakalkula ang $100 target ni XRP? Sa bawat malaking prediction, laging may kasamang matinding debate sa pagitan po ng mga naniniwala at ng mga nagdududa. Ayon po kay 24 Hours Crypto dito, bagamat may mga taong naiirita o napapagod na sa mga ganitong klase ng prediction dahil po sa tagal ng paghihintay, ang kanyang position ay nakabase po sa tahasang mathematical projection ng stablecoins at real-world assets. Sa ngayon, ang stablecoins ay patungo na sa multi-trillion dollar market. Samantala, ang tokenized real-world assets ay tinatayang aabot po sa 10 hanggang 30 trilyong dolyar ngayong dekada pa lamang. Sa aking opinyon, kung titingnan po natin ang kasalukuyang sistema, ang taunang cross-border payment flows ay lumalagpas na po sa 100 trilyong dolyar. Ang punto po rito ay napakalinaw. Ang isang bridge asset na gagamit po at hihigop kahit sa maliit na porsyento lamang ng liquidity na ito ay hindi maaaring manatili sa mababang presyo ngayon. Kung susuriin po natin ang opinyon ni 24 Hours Crypto dito, ang mga utility-driven assets ay kinakailangang mag-reprice para tumugma sa laki ng halaga na sinisiguro nila. Sa madaling salita, ang kasalukuyang presyo ay masyadong mababa para sa laki ng responsibilidad na gagampanan nito sa global financial architecture. Kaya para sa akin, ang $100 ay hindi lamang isang random na numero, kundi isa pong logical equilibrium point batay po sa laki ng volume na papasok. Ngayon ay bakit naman po kailangan ng mas mataas na presyo sa scale? Marami po ang nagtatanong kung bakit kailangan pang umabot sa $100 ang isang token kung ang iba ay nagsasabing sapat na po ang $20 para magsilbing maayos na settlement. Ang sagot po dito ay nakasalalay sa structural capacity ng asset. Para magsilbi po si XRP bilang central na bridge asset sa isang tokenized financial system, kailangan po nitong magtaglay ng sapat na halaga o liquidity
para masalo ang napakalaking real settlement demand nang walang nagaganap na excessive slippage o bilang paggalaw ng market depth ng hindi oras. Sa puntong ito, napakahalagang maintindihan natin ang laki ng liquidity kung saan ay nangangailangan ng mas malaking market cap at mas mataas na halaga bawat token. Kung ang isang sistema ay magpapagalaw ng trilyong dolyar araw-araw, ang bawat token na gagamitin bilang tulay ay hindi po pwedeng magkaroon ng mababang halaga dahil magkakaroon ito ng limitasyon sa kung gaano kalaki ang kaya nitong i-handle sa isang igla. Ang pananaw po ni 24 Hours Crypto dito ay nakasentro sa katotohanan na ang function ang nagdidikta ng presyo, hindi po ang emosyon ng market. Bagamat may mga community member na nagtatanong tungkol po sa tamang timeline kung kailan ito mangyayari, ang core message ay nananatiling pareho. At yan ay ang adoption at ang pangangailangan ng sistema ang siyang magtutulak sa presyo paitaas. Anuman ang ibig sabihin ng mga may pagdududa sa ngayon. Ngayon, ay posible ba talagang mapalitan itong si Bitcoin? Isa po sa pinakamatapang at pinaka-kontrobersyal na bahayag ni 24 Hours Crypto dito ay ang kanyang paniniwala na si XRP ay tuluyang hihigit o hihilain pababa ang posisyon ni Bitcoin sa pamamagitan ng pag-flip dito ng may zero doubt o wala pong pag-aalinlangan. Yan, napakatindi pong bahayag niyan. Ayon po sa kanyang paliwanag, ang logic po sa likod nito ay nakabase po sa uri ng utility. Kung si XRP ang magiging pangunahing infrastructure ng global financial settlement, ang utility-driven valuation nito ay kalaunang lalampas sa isang asset na pangunahing idinisenyo bilang store of value lamang. Ito ay isang structural argument at hindi lamang isang simpleng market timing call para sa mga day traders. Sa aking opinyon, ang usaping ito tungkol po sa pag-flip kay Bitcoin ay palaging nagdudulot ng mainit na usapan sa buong industriya. Sa aking pananaw, ang Bitcoin ay may sarili po nitong natatanging lakas bilang digital gold. Pero sa XRP naman ay binuo para sa isang ganap na magkaibang layunin. At yan po ay ang bilis, kahusayan at seamless cross-border transfers para sa mga bangko at institutional finance. Kung ang buong mundo ay lilipat po sa tokenized assets at real-time collateral flows, ang asset na may direktang gamit sa araw-araw na transaction ng mga bansa ay natural na magkakaroon po ng napakalaking demand. Ang pahayag po dito ni 24 Hours Crypto ay maaring mukhang mabigat para sa iba. Pero kung susuriin po ang bilis ng pagbabago ng financial infrastructure ngayon, ang utility ang siyang magiging hari sa katagalan. Ngayon ay bakit naman po marami pa rin ang may pag-aalinlangan sa timeline? Sa kabila po ng mga positibong pananaw na ito, hindi natin maikakaila na mayroon ding nararanasang prediction fatigue o pagod po sa pakikinig sa mga pangmatagalang prediction ang maraming tao sa community. Marami po ang nagpapahayag na taon na silang nakikinig sa mga kaparehong balita at analysis. Ngunit mabagal pa rin ang paggalaw ng presyo ayon po sa kanilang inaasahan. Ang mga taong ito ay nagtatanong kung kailan ba talaga mangyayari ang mga sinasabing ito, lalo na't ang ilang eksperto ay nagbibigay po ng timeline na aabot pa ng 5 taon o kaya naman ay 15 taon mula ngayon. Sa aking opinyon, naiintindihan ko kung bakit may mga investors na nakakaramdam ng ganitong klaseng pagod. Madaling mawalan ng pasensya kapag nakikita mo ang potensyal na teorya pero mabagal po ang galaw sa actual charts sa mga nagdaang taon.
Subalit tulad ng madalas kong sabihin, ang mga malalaking pagbabago sa sistema ng mundo ay hindi po nangyayari sa loob lamang ng isang gabi. Ang tunay na variable dito ay ang oras. Ang mga institusyon ay kumikilos ng paunti-unti hanggang sa sakupin na nila ang buong sistema. Para sa mga nag-aalinlangan, ang mahalaga ay ang pagtuunan ng pansin ang pangmatagalang halaga ng adoption kaysa sa araw-araw na pag-akyat at pagbaba ng presyo sa mga exchanges. At ngayon, ito na po ang ating kabuuan. Malinaw na ang argumento tungkol po dito sa $100 XRP ay umiikot sa pangangailangan ng sistema at hindi po sa simpleng haka-haka lamang. Ang mga numerong binanggit ukol po sa cross-border flows at tokenization ay nagpapakita lamang na ang kasalukuyang infrastructure ng mundo ay napakaluma na at nangangailangan na ng isang mabilis at maaasahang solusyon. Si 24 Hours Crypto dito ay nagbigay po ng isang matibay na perspektibo na nag-uugnay ng presyo sa mismong gamit ng token sa hinaharap. Sa tingin ko, ang pinakamahalagang aral na makukuha natin sa mga ganitong uri ng ulat ay ang pagkakaroon po ng malinaw na pananaw kung saan patungo ang buong industriya. Hindi natin kontrolado kung kailan eksaktong aabot sa target ang presyo. Pero kontrolado natin kung paano natin sinusuri ang mga kaganapan sa ating paligid. Ang pag-unawa po sa matematika at sa totoong pangangailangan ng mga bangko at institusyon ang magbibigay po sa atin ng tamang pundasyon bilang mga kalahok sa mundong ito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kripto. Maraming salamat sa inyong panunood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.